mga tagumpay na kayang sukatin na medalya. Ngunit may mga pagkukulang na kayang lamunin ng puso kahit kaano pa kataas lumipad. Sa gitna ng liwanag ng operating room, sa bawat matagumpay na operasyon ay may isang lalaking pinupuri bilang isa sa pinakamahusay na doktor sa bansa. Si Dr. Rafael, isang pangalan na kinikilala, hinahangaan at pinapangarap makausap ng mga nangangailangan. Ngunit sa likod ng karangalan ay isang anak na unti-unting naliligaw sa landas ng alaala. Isang anak na nakalimot kung sino ang nagmulat sa kanya sa kahulugan ng tunay na paglilingkod. At isang araw, sa katahimikan ng ospital, dumating ang isang matandang pasyente. Walang pangalan, walang alaala, ngunit may dalang lihim na kayang basagin ang puso ng sinumang makadiskubre nito. Ano ang halaga ng tagumpay kung ang puso ay nawalan ng kabuluhan? Halika at pakinggan natin ang kwento ni Dr. Rafael sa isang paglalakbay ng pagkilala, pagsisisi at pagtuklas sa misteryo ng pasyente na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Dr. Rafael ay isang kilalang neurosurgeon sa Maynila. Lumaki sa isang pook na tahimik at malayo sa kabihasnan. Ang kanyang amang si Mang Ernesto ay isang dating doktor sa kanilang bayan. Bagamat hindi siya sikat, ang mga tao sa kanilang komunidad ay tinitingala siya dahil sa kanyang malasakit at dedikasyon sa pagpapagamot ng mga mahihirap. Lumaki si Rafael bilang isang bata na puno ng pangarap. Mahilig siya mag-aral at mag-explore ng mga libro at palagi niyang iniisip ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa pagdinilay-nilay sa mga pasyente. Nang maging mas matanda, naramdaman ni Rafael ang isang uri ng pagnanais na sundan ang yapak ng kanyang ama at magtagumpay sa larangan ng medisina. Na magpasya siya na maging doktor, ipinagmalaki ito ng kanyang ama at ina. Para kay Mang Ernesto, ang pagiging doktor ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang bokasyon. Isang pag-aalay ng buhay para sa kapwa. Ngunit, habang lumalaki siya, natutunan ni Rafael na ang pangarap na ito ay may kaakibat na sakripisyo. Habang tumataas ang kanyang mga grado at ang pangalan ni Dr. Rafael ay nakakilala sa buong bansa, nagiging malinaw na ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama, ay hindi na nakakamtan ang kanyang atensyon. Habang abala siya sa kanyang mga pag-aaral at paghahanap ng pinakamahusay na oportunidad para sa kanyang karera, unti-unting nawawala ang oras na dapat sana ay ibinubuhos niya sa kanyang pamilya. Ang mga special na okasyon gaya ng kaarawan ng kanyang ama ay naging pagkakataon na lamang ng pagpapaliban. Bihira na rin silang magkausap ng kanyang ama at ina, at ang dahilan na lang kung bakit sila nakikipag-unayan sa kanya ay dahil sa mga pagpapadala ng pera at mga pasalubong mula sa kanyang mga tagumpay sa Manila. Si Mang Ernesto, sa kabila ng kanyang kasikatan bilang isang doktor, ay may malalim na pananaw tungkol sa buhay. Para sa kanya, ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga parangal o kayamanan, kundi sa mga relasyon at pagmamahal na ipinagkaloob ng pamilya at komunidad. Ngunit si Rafael, sa kabila ng lahat ng ito, ay patuloy na binigyang halaga ang tagumpay sa medisina at ang paghahangad ng mataas sa posisyon sa ospital. Para kay Rafael, ang mga bagay na ito ay tila nagbibigay ng mas malaking halaga kaysa sa mga simpleng relasyon at alaala ng nakaraan. Sa paglipas sa mga taon, si Rafael ay naging isang natatanging neurosurgeon. Ang kanyang pangalan ay kilala sa buong bansa at maraming pasyente ang dumadayo sa ospital upang magpatingin sa kanya. Gayunpaman, ang mga tagumpay sa propesyon ay naging sanhi na higit pang pagkalayo mula sa kanyang pamilya. Ang pagmamahal ng kanyang ama at ina ay nagsimula maging isang alaala na lamang. Isang bagay na hindi na kayang maibalik pa.
Isang araw, isang matandang lalaki ang dinala sa emergency room. Wala itong ID, walang kasama at may malalang kondisyon sa utak na nagdudulot ng pagkawala ng alaala. Habang tinitignan ni Dr. Rafael ang pasyente, may kakaibang nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Parang may connection siya rito na tila hindi maabot ng mga salita. Isang pakiramdam na siya lang ang nakakaramdam. Hindi siya sigurado kung ito ba ay dala ng kanyang mga nakaraang karanasan o dahil sa mga sandaling iyon na may mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Nurse, anong kalagayan ng pasyente? Tanong ni Dr. Rafael habang patuloy ang kanyang pagsusuri. Doktor, ang pasyente ay natagpuan sa lansangan. Walang anumang pagkakakilanlan. Base sa kanyang mga sintomas, mukhang may degenerative brain disease siya. Sagot ng nurse na si Maricel. Salamat, nurse. Ako ang bahala sa kanya. Sagot ni Dr. Rafael. Hindi na iniiwasan ang hindi maipaliwanag na pagkagiliw na nararamdaman sa matandang lalaki. Habang inaalagaan niya ang pasyente, natutunan niya mula sa mga kwento ng ibang nurse na ito ay dating doktor din. Isang tao na naglaan ng kanyang buhay sa paglilingkod sa mga may hirap. Pinagmumula ng inspirasyon ang kwento ng matanda at mas lalo siyang naantig sa buhay ng pasyente. Hindi niya maunawaan kung bakit parang may bigat sa kanyang puso tuwing nakikita ito. Ang mga simpleng kwento ng ibang mga nurse tungkol sa pasyente ay nagiging dahilan upang siya ay mag-isip ng malalim. At tuwing inaalagaan niya ang matanda, tila may mga pahiwatig na ang koneksyon nila ay hindi isang simpleng pagkakapareho. Isang gabi, habang binabantayan ang pasyente, bigla itong nagbulong ng mga salitang gumulat kay Dr. Rafael. Anak, Rafael, ipagmamalaki kita. Nalaki ang mga mata ni Dr. Rafael. Paanong alam na matanda ang kanyang pangalan? Ang isang tanong na sumiksik sa kanyang isipan. Hindi maaari. Hindi siya maaaring. Nagmadali siyang kumuha ng lumang larawan ng kanyang ama. Pinagmasdan ito ng matagal. Ang mga matandang larawan na matagal na niyang itinago sa kanyang mga alaala. Naikumpara niya ang mukha ng matanda sa pasyente, tila tinakasan siya ng dugo sa kanyang katawan. Hindi maaaring ikaw to, Tay. Nanginginig na sabi ni Dr. Rafael. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinawakan ang malamig na kamay na matanda. Sa loob ng mga sandaling yon, napagtanto niya ang iniwang ama. Ang taong pinabayaan niyang makalimutan ay siya ngayon na sa harapan niya. Mahina, walang maalala at naghihintay na lang ng kanyang huling sandali. Halos hindi niya matanggap ang katotohanan. Pinilit niyang pigilan ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Hindi na siya makakahingi ng tawad sa lahat ng panahong sinayang niya. Hindi na niya maibabalik ang mga taon ng pagkakalayo nila. Sa kabila ng tagumpay na tinamo niya bilang isang doktor, hindi niya magawang mapatawad ang kanyang sarili sa hindi niya pagtupad sa kanyang pinakamahalagang tungkulin, ang pagiging anak. Dali-dali niyang tinawagan ng kanyang ina sa probinsya upang makumpirma ang kanyang hinala. Inay, si tatay ba'y umalis sa inyo? Nawala. Tanong ni Dr. Rafael. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Tahimik ang kanyang ina sa kabilang linya. Maya-maya, narinig niya ang hikbi ng ina bago ito sumagot. Oo, anak. Matagal na siyang umalis. Sinabi niyang pupunta siya sa Maynila para hanapin ka. Pero hindi na siya bumalik. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit siya pumunta dyan. Pero hindi kita masisisi. Alam kong mahal ka ng ama mo, kahit hindi mo na siya naalala. Sagot ng kanyang ina. Ang boses ito ay puno ng lungkot at pag-unawa. Doon siya tuluyang bumigay. Isang matinding bigat ng konsensya ang bumalot sa kanya.
Sa kabila ng tagumpay niya bilang doktor, nabigo siyang tuparin ang pinakamahalagang papel niya, ang pagiging anak. Ang matinding panghinayang ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng narating niyang tagumpay, hindi pala siya naging mabuting anak sa kanyang ama. Sa oras sa iyon, napagtanto niyang ang tagumpay na walang malasakit sa pamilya ay walang halaga. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang inalala ang mga alaala ng kanyang ama noong bata pa lamang siya. Naalala niya kung paano siya tinuruan nitong magbasa, kung paano siya kinarga noong siya ay may sakit, at kung paano nito inuna ang kanyang pangarap kaysa sa sarili nitong kaligayahan. Ngayon, nasa harapan niya ito. Mahina, matanda at walang maalala. Ang lahat ng sakit at hinagpis ay parang sumabog sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang mawala ng malay ang kanyang ama, hinawakan niya ito na mahigpit at buong pusong sinabing, Tay, ako si Rafael. Ako pong anak niyo. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Anak, napakagaling mo, doktor. Mahinang bulong ni Mang Ernesto. At sa sandaling yon, sa huling pagkakataon, nakita ni Dr. Rafael ang mapayapang mukha ng kanyang ama bago ito tuluyang pumikit. Ang mga mata ng matanda ay nagbigay ng isang matamis sa pagtingin ng pag-unawa. Isang sagot sa lahat ng mga tanong ni Dr. Rafael. Niyakap niya ang katawan nito at doon na siya tuluyang humagulhol. Hindi lamang siya isang doktor na nagliligtas ng buhay. Isa rin siyang anak na sa wakas ay natutong pahalagahan ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ngunit huli na ang lahat. Napagtanto niya na hindi sapat ang tagumpay sa larangan ng medisina kung hindi nito kayang mapanindigan ang mga tunay na responsibilidad sa pamilya. Makalipas ang ilang araw, inuwi niya ang labi ng kanyang ama sa probinsya. Habang nakatayo sa harap ng puntod nito, binitawan niya ang pangakong kailanman ay hindi na niya ipagpapalit ang kanyang pamilya sa kahit anong tagumpay. Doon sa kanyang mga mata, natutunan niyang walang kayamanan o tagumpay ang makakatumbas sa pagmamahal at presensya ng pamilya. Ang tunay na halaga ng buhay ay nasa mga simpleng relasyon at sa mga taong hindi mo pinapansin hanggang hindi pa huli ang lahat. Sa gabing iyon, isang buhay ang nawala. Ngunit isang mahalagang aral ang natutunan ni Dr. Rafael. Sa huli, na-realize niyang ang tunay na yaman sa buhay ay hindi matatagpuan sa mga medalya at parangal, kundi sa mga sandaling ginugol mo sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ang pamilya, ang mga taong nagbigay saysay sa iyong buhay. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, nagsimula na magbago si Dr. Rafael. Sa kabila ng tagumpay sa kanyang propesyon at ang mataas sa posisyon sa ospital, naramdaman niyang ang mga material na bagay ay hindi na siya nagbibigay ng kasiyahan. Ang mga parangal at accolades ay nagsimula ng mawala ng halaga. Ang naiwang pamana ng kanyang ama, ang pagiging mapagbigay, mapagmahal at matyaga sa pamilya ay nagsimulang magbukas sa mga mata ni Rafael sa mga bagay na talagang mahalaga. Habang binabaybay niya ang kalungkutan ng pagkawala ng kanyang ama, dumating ang pagkakataon na kailangan niyang harapin ang mga taon ng pagkawala ng ugnayan sa kanyang ina. Alam niyang hindi lamang ang ama ang nawala ng pagkakataon. Ang ina rin niya ang nagsakripisyo upang mapalaki siya at bilang anak, hindi niya ito nabigyan ng sapat na oras, pansin at pagmamahal. Sa bawat araw na lumipas, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, unti-unti niyang naramdaman ng isang malalim na lungkot sa kanyang dibdib. Isang lungkot na dulot ng kanyang pagkakalayo sa kanyang ina. Isang araw, habang siya ay nagmumuni-muni sa harap ng mga medical records,
Napagdesisyon na ni Dr. Rafael na tumawag sa kanyang ina sa probinsya. Hindi niya matanggap na ang pagiging doktor at ang paghahangad ng tagumpay sa ospital ay naging dahilan ng kanilang pagkakalayo. Ang pagkatalo ni Mang Ernesto ay nagbigay daan upang makita niya ang mga pagkukulang niya sa kanyang pamilya. At ang paghahangad ng material na bagay ay naging sanhi ng kanyang pagbabaliwala sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang ina. Ang tawag kay Ginantes ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit si Rafael ay may matinding pangangailangan na ayusin ang kanilang relasyon bago ito tuluyang maglaho. Nang masagot ng kanyang ina ang telepono, nagulat si Rafael na marinig ang malalim na pagkabigla sa boses ng kanyang ina. Rafael? Anak, matagal ko nang hinihintay ang tawag mo. Sa tono ng boses ng kanyang ina, naramdaman ni Rafael ang sakit at lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Hindi na niya maitatanggi na ang pagkawala ng kanyang ama ay nagbigay sa kanyang na mas malinaw na pananaw tungkol sa halaga ng pamilya. Inay, patawad po. Hindi ko po alam kung paano ako babawi. Pero gusto ko po sanang magpakumbaba sa lahat ng mga taon na ako'y naging malaygo sa inyo. Isang matinding katahimikan ang sumunod. Si Ginantes ay hindi sumagot kaagad, ngunit ang mga hininga nito na parang nagpipigil ay nagbigay daan upang maramdaman ni Rafael ang kanyang matinding pagsisisi. Nais siyang humingi ng tawad sa lahat ng mga sandaling ipinagpaliban niya ang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang ina. Alam ko, anak, na ang trabaho mo ay napakahalaga. Ngunit hindi ko maiwasang malungkot na ako'y naging bahagi na iyong mga plano. Hindi ko kailanman inisip na maging ganoon ang buhay mo. Pero anak, hindi ko na kailangan ng alinman sa iyong mga tagumpay. Ang kailangan ko lang ay ikaw, ang anak kong narito. Ang mga salitang ito mula kay Ginantes ay tumagos sa puso ni Rafael. Hindi niya alam kung gaano siya nakasakit sa kanyang ina sa mga taon na iyon. Ang kanyang ina na walang inisip kundi ang kaligayahan ng kanyang anak ay natutong maghintay nang walang kapalit na pansin mula sa kanya. Para kay Ginantes, ang kanyang pagmamahal bilang ina ay hindi nasusukat sa material na bagay o tagumpay. Basta at naroon siya para sa kanyang anak. Handa niyang tanggapin ang lahat. Inay, gusto ko pa sana magbalik loob at maging mas mabuting anak. Gusto ko po kayong bisitahin at maglaan ng oras para sa inyo. Hindi ko po nais na mamatay ang ating mga alaala na hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko kung gaano ka nagtrabaho para sa amin. Ang mahalaga ay kung magbabalik loob ka, anak. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao at doktor. At sana ay magkasama tayo sa mga darating na taon. Sa mga salitang iyon, unti-unting nawawala ang sakit sa puso ni Rafael. Ang kanyang ina ay nagpakita na walang kapantay na kabutihan loob. Ang mga pag-uusap nila ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa kanilang relasyon. Isang kabanata ng pagpapatawad, pagmamahal at pagbabalik loob sa isa't isa. Pagkalipas sa ilang linggo, naglakbay si Rafael pabalik sa kanilang bayan upang muling bisitahin ang kanyang ina. Hindi na siya ang doktor na nagtatrabaho na walang tigil, kundi isang anak na nagsusumikap muling buuin ang mga nawalang oras. Pagdating niya sa bahay, nagulat ang kanyang ina sa kanyang presensya, ngunit agad itong nagbukas sa mga braso upang tanggapin siya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magbanding muli. Ang mga simpleng pag-uusap, ang mga hapunan at ang mga pagtulong sa mga gawaing bahay ay nagsilbing mga hakbang upang maibalik ang nawalang koneksyon sa pagitan nila. Si Rafael ay hindi na lamang doktor na patuloy na nagliligtas ng buhay.
kundi isang anak na natutong pahalagahan ang mga maliliit na bagay sa buhay. Ang presensya ng pamilya, ang pagmamahal ng magulang, at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Sa kanyang pagbabalik loob kay Ginang Tess, natutunan ni Dr. Rafael na hindi mahalaga ang tagumpay sa trabaho kung ito ay nauurong sa pagkawala ng mga mahalagang tao sa buhay. Ang pagmamahal ng ina ay isang yaman na hindi matutumbasan ng kahit anong karangyaan o tagumpay sa propesyon. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!